Sweets. Shackled by the heavy burdens, 'neath the load of guilt and shame, then the hands of Jesus touch me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joys that floods my soul. Something happened, and I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me. Oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know
and made me
Happy Sabbath. Yeah. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil sa hapong ito ng Sabat. Back to back po yung ating mapapakinggan. Napakagandang pag-aaral sa stewardship mula kay Brother June. At ngayon naman, yung ating series na Spirit of Prophecy. Ngayon po ay pangalawang session na natin. At akin pong i-recapitulate muna yung tinalakay natin nung una patungkol sa gift of prophecy. Parang nag-e-echo. Paki-adjust nga. Kasi sa gift of prophecy, pinapakita lamang ho natin mula sa Biblia na ang kaloob o regalo ng panghuhula or prophesying ay tuloy-tuloy hanggang sa panahong bago dumating ang Panginoon. Hindi nawawala. Dahil ang purpose o layunin ng prophecy ay nagbibigay encouragement at comfort sa bayan ng Diyos. So alam natin na ang bayan ng Diyos ay binabaka ng kaaway, so kinakailangan ng comfort at lakas ng loob na manggagaling sa Diyos na ang kanyang bayan ay kanya pa rin iingatan. Yun ang purpose kung bakit merong mga propeta or propetisa na inilalagay ang Diyos sa iglesia. Naalala ninyo nung kasaysayan ni Haring Josaphat sa 2 Chronicles 20 na nung sila'y sasalakayin ng mga Ammonites, ng mga Moabites, nandoon po ang isang propeta para bigyan ng encouragement. Ang hari at ang buong Huda, kinakailangang sumunod lang sila sa sabihin ng Panginoon. Ano nga yung kakaiba na nangyari noon sa panahon ni Josaphat? Nawawala. Pag lumalakad ako, nawawala. Siguro dapat dito na lang daw ako. Nawawala eh. Naalala niyo po yung kakaiba na pangyayari nung panahon ni Haring Josaphat? Anyway, tuloy lang muna natin. Habang naghihintay tayo ng mas magandang mic, bawal kasi dead air. Naka-live tayo ngayon. Napapanood tayo sa Reasons of Faith at sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Ating binabati po ang lahat ng ating mga tagapanood. Eto malamang mas okay ito. Okay, so tuloy natin. Ano po yung kakaibang naganap doon sa panahon ni Haring Josaphat na dapat nilang sundin para ipakita yung kanilang pananampalataya doon sa sinabi ng propeta? Di ba ang sabi ng Panginoon, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa Kanyang mga propeta. Ang sabi ng propeta, ito ang sabi ng Diyos. Lahat ng mga awit, ilagay sa unahan ng mga sundalo. Magmarcha kayo papuntang giyera. Can you imagine? Mga awit, mga singers, ang nasa unahan ng labanan. Kaya kakaiba na tanawin at kakaibang utos. Ngayon kung ikaw maliit, kulang ang pananampalataya mo, hindi mo gagawin yon. Lalo na kung ikaw ay aawit lang naman. Aawit lang naman ako. Bakit ako ang nasa unahan ng giyera? Pero dahil sa sinabi ng Diyos, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa Kanyang mga propeta. Sinunod nila yon. At ang nangyari, pagdating nila doon sa lugar ng labanan, ang nadatnan nila, mga bangkay ng kalaban. Wala silang ginawa sa giyera. Ang tanging ginawa nila, sundin kung ano yung sinabi ng Diyos. At yan po ang purpose ng Diyos kung bakit kinakailangang sumampalataya kayo sa Kanyang propeta. Hindi o dapat natin kini-question yung propeta. At sa huling araw na ito, tuloy-tuloy,
na nagbibigay ang Diyos ng kanyang kaloob na panghuhula. Ngayon, sa pangalawang topic natin ngayon, eto naman. So kung may mga propeta ang Diyos o may propeta ang Diyos na inalalagay sa kanyang iglesia, alam natin ng Seventh-day Adventist Church, ang paniniwala natin, ayon naman sa sinabi ng Biblia, ito po ang nalabi o remnant church. So ang topic natin ngayong karugtong nung una natin, the prophetic gift in the Seventh-day Adventist Church. Meron bang propeta sa Seventh-day Adventist Church? Kaya nung nabanggit ko na sa inyo nung una nating topic, ako nung ako'y tumanggap sa pananampalataya nito, ang edad ko rin na 16 lang, 16. Tumanggap ako sa pananampalataya, pero hindi ko kilala kung sino ang propeta or propetisa ng Seventh-day Adventist Church. Hindi ko kilala kung sino yung Ellen White. Ilang taong pang lumipas bago ko mismo napag-aralan na may propeta pala ang Seventh-day Adventist. At marami pong ganyang karanasan ng mga Seventh-day Adventist na yung iba hindi nila kilala kung sino si Ellen White. Yung iba maaaring kilala pero pinagkikibit balikat. Sa iba naman siya isang manunulat lamang sa ating church. At maraming iba't ibang paniniwala. Ang iba natin mga kapatid, maging ang ibang ministro sa ating church patungkol kay Ellen White. So ating titingnan ngayon sa biblical perspective kung ito bang pagiging propeta at propetisa ni Ellen White ay ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon, balikan pa natin ang konti ito yung sinabi natin na nabasa sa 2 Chronicles 20, verse 20. Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Hindi pwedeng paghiwalayin yung prinsipyong itong ating nabasa. Mula noong una hanggang sa panahon bago dumating si Kristo, ito ang pinagtitibay ng ating Panginoon dahil sa gawain ng kaaway na si Satanas na siya po ay galit na galit. Nagalit ang dragon sa babae, si Satanas, at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang mga binhi, na siya nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Sa ibang salin, isinalin mismo nila kung ano yung nabasa doon sa Greek Bible. Ang pagkasalin sa ibang salin sa English din ay, and the dragon was wroth with the woman. Kung sa iba naman ay, the dragon was enraged. So ginamit yung dalawang salitang wrath and rage. Na doon ay nagpapakita ng sobrang galit. Kasi dito sa saling nabasa natin, nagalit lang, simple lang. O nagalit ka lang. Pero kung pinapakita nito sa original na sinasabi sa Biblia, si Satan ay galit na galit. Kung pag inimagine ninyo sa pagsasalarawan ng isang galit na galit, parang kumbaga umuusok ang kanyang ilong sa galit. Ganon katindi ang galit ni Satan sa church at doon sa nalabi o remnant overseed. Ang kanilang characteristics nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. The testimony of Jesus. So ito dapat natin mapansin sa pag-aaral na ito kung bakit nagagalit si Satan at bakit kailangan ng comfort, bakit kailangan ng encouragement sa bayan ng Diyos. Ngayon, naririnig natin yung ibang mga katwiran na hindi, wala nang propeta pang gagamitin ng Diyos sa araw na ito kasi mga propeta, close book, hindi yung Bible. Pag may nagsabi pa ikaw mga propeta, hindi na talaga totoo yun kasi nga, tapos na ang Bible. Ang mga propeta, nasa Bible yan. May mga sulat sa Bible. So, ganun ang iba mag-isip. Pero sa Bible, titingnan natin babasahin natin dito, sa sulat, sa unang Kronika 29:29, pansinin niyo po kung magbibigay ng katwiran yung ganung isipan na nabanggit natin sa isipan ng iba.
Ang mga gawa nga ni David na hari na una at huli, narito na nga sulat sa kasaysayan ni Samuel na tagakita at sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa kasaysayan ni Gad na tagakita. Napansin niyo po yung dalawang naka-highlight na pangalan dyan? Si Nathan at si Gad, propeta yan. Pero wala po silang sulat dyan sa canon books o sa canonical. Ibig sabihin, hindi kasama yung sulat nila sa 66 books of the Bible. Pero sila'y tinuring na mga propeta, si Nathan at si Gad. Kaya huwag po kayong maniniwala na kapag wala siyang sulat sa Biblia, hindi na siya pwedeng propeta. Dahil hindi po yun ang basihan. Maraming mga propeta sa Biblia, yung iba nga hindi binanggit yung kanilang mga pangalan, pero kinilala sila na mga propeta. At mamaya titingnan natin ano ba yung tinatawag na standard. Ano ba yung sukatan? Ano ba yung pamantayan para masabi o matawag na propeta ang isang nagsasabing propeta siya? Katulad din ng ikalawang Kronika 9:29. Napansin niyo yung mga pangalan dyan, si Ahiyas at si Ido. Mga propeta yan, pero wala po sila sa Biblia. Wala silang sulat sa Biblia. Nabanggit yung kanilang mga pangalan, pero wala silang sulat sa Biblia. At nabanggit ko nga kanina, merong mga ibang propeta lang ang tawag, wala rin silang pangalan, pero sila'y tinuturing na propeta. Si Miriam, na kapatid ni Moses, propetisa. Si Hulda, si Ana, at yung 4 na anak ni Philip the Evangelist, mga binibini, mga dalaga, sila'y mga propetisa. Wala ang pangalan yung 4 na anak ni Philip the Evangelist, pero sila'y mga tinawag na propetisa, ayon sa Gawa 21, talatang 9. So wag po kayong magpapadala sa mga argumento na pag walang sulat sa Biblia, hindi nabasa ang pangalan sa Biblia, hindi na propeta. Napakababaw po na argument yon. So kaya nga sa pag-aaral na ito, gusto nating maging ma-establish po tayo kung ano yung truth. Kaya nga uulitin ko lagi, yung sinasabi ni Ellen White, that none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Yun lamang pinatitibay yung isipan sa salita ng katotohanan, sila lamang ang tatayo. Categorical ho yun, mga kapatid. Kaya hindi po natin dapat isipin na pagbaliwala sa mga pag-aaral na dinadala sa atin. Yung mga prinsipyo, pag hindi natin hinasa ang isipan natin, madadala tayo sa maraming filosofiya ng tao. Madadala tayo. Mamaya babalikan ko yung puntong yan. Ngayon, ano yung pamantayan? Testing the prophetic gift. Ito ngayon yung sukatan. At magbibigay po ako ng at least 4 lamang. Bagamat marami pa 4 na puntong ibibigay natin. Unang subukan. Pag meron nagsabing ito ay isang propeta o ito ay isang propetisa, ang unang subukan ay ito. Does the message agree with the Bible? Yung sinasabi ba ng nagpapakilalang propeta ay umaayon sa mensaheng sinabi ng Biblia? Pangalawang test o subukan. Do the prediction come true? Yun bang prophecy na nagsasabing propeta o propetisa ay nangyari? Yan ang pangalawang subukan. Pangatlong subukan, is Christ incarnation recognized? Yung pagkakatawang tao ba ni Kristo ay kanyang kinikilala? At ito po ay hindi lamang sa usapin ng pagkakatawang tao. Ang pinag-uusapan sa incarnation, naniniwala ka na si Kristo ay Diyos bago siya nagkatawang tao. So dapat ang isang nagsasabing propeta o propetisa naniniwala na si Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Yun ang pangatlong sukatan. Pangapat at huli, does the prophet bear good or bad fruit? Yung nagsasabi bang propeta o propetisa ay mabuti yung kanyang impluensya? Maayos ba yung kanyang buhay? Yan po, madali nating tandaan yung 4 na bagay na yan. Ngayon, sa Biblia ito, doon sa unang subukan, sa unang sukatan, yung mensahe ba ng propeta umaayon sa Biblia? Kasi ang sabi ni Isaias sa Kapitulo 8, talatang 20, sa kautusan at sa patotoo.
Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. To the law and to the testimony. Laging magkasama yung kautusan at patotoo. At pag sinabing kautusan dyan, yan yung salita ng Diyos. Kasi yung law and testimony, pumapatungkol po yan sa aklat ng Biblia. Hindi lang yan kumakatawan sa 10 utos. Yan po ay technical term, almost always na ginagamit sa Bible, kautusan, patotoo. Law, testimony. Dapat, ang nagsasabing propeta, kaya nga, dapat yung sinasabi niya, ayon sa sinasabi ng Biblia. Yung pangalawang sukatan, dapat yung sinabi ng propeta na hula, mangyari. Kasi ang sabi sa Jeremias 28:9, ang propeta na nanguhula ng tungkol sa kapayapaan at makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. So dapat pag nagsabi siya ng mangyayari, dapat mangyari. Kasi kung hindi mangyari, bula ang propeta nga talaga siya. Yung pangatlong punto, ito po ang sinasabi ng Biblia, unang Juan 4:2, na dapat kinikilala niya ang kadyusan ni Kristo. Kasi ang sabi ni Juan, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Napansin niyo po ang diin ni Juan, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Yung spirit kasi, mga iba't ibang spirit, mga mangangaral. At ang sukatan, isa sa sukatan na sinabi ni Apostol na si Juan, dito ninyo makikilala kung ang nagsasalita na yan ay galing sa Diyos. Dapat naniniwala siya na si Hesus Kristo ay naparitong nasa laman. This is the principle of the word incarnation, infleshing. Karne. Meaning to say, hindi siya dating flesh o karne. Nag-in-flesh, nag-incarnate. So ang dati niyang kalagayan o katutubong kalagayan, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At dito'y makikilala niyo na galing ngayon sa Diyos kung naniniwala siya na si Kristo ay nag-incarnate. So yun po ang literal na sinasabi ni Juan. Merong sukatan na sinasabi siya. At yung bunga, dapat yung buhay niya mabuti, mabuting impluensya. Sabi ni Kristo, Matthew chapter 7, verse 16 at patuloy, babasahin natin. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Yan talaga sa bunga. Bakit? Sabi sa verse 17, gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Napaka-practical po ng sinasabi ng Panginoon. Kaya madaling maintindihan yung sinasabi ni Kristo. Hindi po siya nagsasalita ng kung ano-anong mga high theological terms or matters Nagbabase siya sa mga practical na bagay. Ang PowerPoint niya, mga dahon, mga punong kahoy, mga ibon, mga bukid, mga farmers, yun ang kanyang PowerPoint. Kaya yung mga taong nakikinig sa kanya, nakikita rin nila kung anong sinasabi ni Kristo. Yung mabuting punong kahoy, hindi magbubunga ng masama. Yung masamang punong kahoy, hindi magbubunga ng mabuti. Yan ang general principle na sinasabi ng Panginoon. So meaning to say, pag ikaw ay sugo o propeta ng Diyos, mabuti ang pinanggalingan mo. Dapat ang buhay mo, produkto nun, hindi masama. Mabuti rin. So dapat ang propeta, mabuti ang buhay niya. Meron siyang magandang impluensya. At titingnan natin ngayon, si Ellen White ba, na pinapaniwalaan ng mga Seventh-day Adventist na propetisang sugo ng Diyos, pumasa sa 4 na pamantayan na sinasabi natin mula sa Biblia. Pumasa ba si Ellen White? Yun yung tanong. So babalikan natin.
Yung pamantayang yon. The prophetic gift in the Seventh-day Adventist Church. So meron tayong pinapaniwalaan na propetisa sa church. So titingnan natin, sino ba itong si Ellen White? Ito po ay para sa mga hindi nakakakilala sa kanya. May ilang bahagi lang akong babasahin dito. Pansinin niyo po ha, si Ellen White ay wala talagang formal na edukasyon. Hindi nga niya natapos yung pagiging grade 3 niya eh. Dahil nagkaroon nga ng aksidente. Can you imagine, grade 3, hindi niya pa natapos? Nagkaroon ng aksidente na siya'y nabato, tinamaan ng bato sa ilong, nakomatos siya at naging sakitin. Hindi na natapos niya ang pag-aaral kasi naging sakitin nga. At kapag nagsulat, di siya makapagsulat ng maayos. Kaya pala, nung nakita ko yung handwriting mismo ni Ellen White, yung manuscript, kung nakita, meron kasi ako nun eh. Parang sulat ng manok. As hindi mo maintindihan, pero maintindihan pa rin. Kailang pipilitin mong intindihin. Kasi may problema pala siya nung mga panahong yon. So, ituloy natin. Etong si Ellen White, less than 3 full years of elementary school, yet, when she died, she left behind, gaano karaming written words? 25 million written words. And 100,000 printed and handwritten pages. In 1997, her most translated book, Steps to Christ, was available in more than 140 languages. Can you imagine? Yan yung grade 3 ang natapos. Sino rito ang tapos kahit mga doctorate? Nagawa ba natin yun? Yung nagawa ni Ellen White? O, yan ay pasimula pa lang ng sinasabi natin. Pasimula pa lang ito. At mamaya-maya, makikita po ninyo na yung mga scientist mismo humanga kay Ellen White. Mga scientist. Tapos nalulungkot tayo sa ating church mismo, lalo na sa Kalakhang Amerika, 50% kini-question nila kung propetisa ba talaga sa Ellen White, the Progressive Adventism. Yes. Kini-question nila kung propetisa ba talaga sa Ellen White. Ngayon, tuloy natin. Yung mga sinasabi ba ni Ellen White ayon sa Biblia? O ba, hindi kaya totoo yung sinasabi ng iba na, yung sulat ni Ellen White, dagdag lang yan sa doktrina ng mga Adventist, hindi talaga galing sa Biblia. Tingnan natin yung sulat mismo ni Ellen White. Ang sabi niya rito, kung umaayon siya, kasi yan ang unang pamantayan does the message agree with the Bible? Pansinin natin ang sinabi ni Ellen White. Early Writings, page 78. Ang sabi ni Ellen White, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word we are to be judged. God has, in that Word, promised to give visions in the last days, not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from Bible truth. Coming from the horse's mouth, ika nga. Anong sinasabi ni Ellen White? Lumalaban ba siya sa sinasabi ng Biblia o nagdadagdag ba siya sa sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi niya, nare-recommend ko sa inyo ang salita ng Diyos. Yung alin? Yung Bible bilang rule. Ito yung panuntunan ng inyong pananampalataya at gawa. So ano ang panuntunan ng pananampalataya at gawa ng mga Seventh-day Adventist? Bible. Dahil si Ellen White mismo, yun ang kanyang nare-recommend. Hindi daw bagong sukatan ng pananampalataya. Kundi yung sa kanya, comfort. Di ba kanina, inulit na natin yung recapitulation ng unang topic natin. Ano ang purpose ng propeta sa bayan ng Diyos? Magbibigay ng comfort and encouragement. So pagdating sa rule of faith, sa pamantayan ng paniniwala, hindi nanggagaling kay Ellen White ang pananampalataya at panuntunan ng mga Seventh-day Adventist, kundi sa Bible. Dadagdagan pa natin ito maya-maya. Ang sabi pa niya sa Great Controversy, page 7, in His Word, meaning to say, yung Bible, God's Word, in His Word, God has committed to men the knowledge necessary for salvation.
The Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience. Isa-isahin natin to. Ang sabi ni Ellen White, yung Bible, yun ang authoritative. Mga nagbibintang sa Seventh-day Adventist Church na si Ellen White daw ang authority ng church, sablay agad. Kasi sabi ni Ellen White, ang Bible ang authoritative. Ang Biblia lamang ang may authority sa tao. Yan ay infallible, hindi nagkakamaling pahayag ng kanyang kalooban. Yung Biblia lamang ang naglalahad ng doktrina at ang Biblia ang sumusukat ng ating karanasan. Ayan ha, bibigyan natin ng pansin yan. Naalala ko nung Sabado, may question na pinag-usapan nung hapon at ako'y gustong-gusto lang makinig nung time na yon kasi nga nandyan naman yung elder ng youth, Brother Jeff, ikaw nang sumagot dyan. Marami sa ating nag-testimony, maganda yung testimony. Yes, personal testimony. Pero hindi po yun ang sukatan kung para masabi mo kung ano ang tama at mali. Purihin natin ang Panginoon at dahil doon sa inyong experience na naging matagumpay kayo, purihin natin ang Diyos sapagkat maganda ang inyong naging karanasan. Pero ang matindi dito, napakaraming hindi magandang karanasan sa ganong sitwasyon. Kaya wag natin gamitin yung ating karanasan para masabing tama yung aming sagot doon sa isyong pinag-uusapan. Ang susubok kung ano ang tama at mali ay Biblia. Minsan nadadala na rin tayo ng postmodern. Ano ba ang postmodern? Ang postmodern culture, walang standard. So pag walang standard, walang mali, wala ring tama. Ang tama ay depende sa nagdadala. Delikado yon. Delikado yon. Ngayon, hanggang doon lang ako sa puntong yon. Ang pwedeng magsabi kung ano ang tama at mali ay Bible. Kung maganda ang ating karanasan, di purihin natin ang Panginoon. Panginoon, salamat, naging maganda ang karanasan ko sa pagtatapat ko sa iyo. Praise God. Pero hindi ang karanasan mo magsasabi kung ano ang tama at mali. Ang Biblia lamang. Natutuwa naman ako dun sa mga tumayong sumagot na nanatili sa Bible. Praise the Lord. Yan ang sinasabi. Kaya napapadaanan lamang natin yung mga puntong yon. Ngayon ito. Sa pangalawang punto, yun bang prophecy ni Ellen White, yung mga prediction ba niya nangyari? At ito po, hindi naman ganun karami yung mga prophecy ni Ellen White. Pero merong dalawang malalaking prediction na talagang literal na nangyari. Kagaya nito, the rise of modern spiritualism. Yung pagbango ng modernong spiritualism. Ano bang ibig sabihin? Diba? Spiritualism sa Bible. Yung paniniwala na yung patay may buhay pa at nakikipag-communicate sa tao, lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero ang spiritualism, nagbago na ng anyo yan. Yan yung mga tinalakay natin sa mga prinsipyo ng postmodern at modern spiritualism. Ano ba ang sinabi ni Ellen White nung kanyang panahon? Pansinin natin ha. Noong August 24, 1850, ito sabi ni Ellen White, nakasulat sa Early Writings, page 59. I saw that the mysterious wrapping was the power of Satan. Some of it was directly from him and some indirectly, through his agents, but it all proceeded from Satan. It was his work that he accomplished in different ways, yet many in the churches and the world were so enveloped in gross darkness that they thought and held forth that it was the power of God. Yung sinasabi dyan na mysterious wrapping, ito kasi yung mga dating English at concept noon eh. Ito yung paniniwala nga sa spiritualism. Yung pakikipag-communicate sa mga namatay. Mysterious wrapping ang termino noon. Pero pag ginugil nyo yan, halos di nyo na makita yan. Kasi yung wrapping na naintindihan ng modernong panahon, yung wrap.
Yung mga rap-rap ng mga rapper. Kaya sabi ko sa inyo, mga lumang salita yan nung panahon, nung 19th century, sa kapanahonan ni Ellen White. Marami daw mga iglesia at sanglibutan mismo ay napapaniwala na yung gawaing yun galing sa Diyos. O ngayon, said the angel, should not the people seek unto their God for the living to the dead? Should the living go to the dead for knowledge? The dead know not anything, for the living God, though ye go to the dead, they have departed from the living God to converse with the dead who know not anything. Isasangguni ba tayo sa mga patay? Di dapat sumangguni tayo sa Diyos. So ito yung mysterious wrapping na sinasabi niya. Na nung kapanahunan niya, talagang hindi ho ito kinikilala at tinatanggap sa loob ng Christianity. I saw, ang sabi ni Ginang White, I saw that soon it would be considered blasphemy to speak against the wrapping, and that it would spread more and more, that Satan's power would increase, and some of his devoted followers would have power to work miracles and even to bring down fire from heaven in the sight of men. Kasi nung kapanahonan ni Ellen White, mga kapatid, yung mga sumasangguni sa mga namatay, kalaban niya ng Christianity. Kalaban. Hindi sila kinikilalang Christian, anti-Christian sila. Pero nakita ni Ellen White na sa darating na panahon, matindi ang kanilang magiging mga impluensya. At ang magsasalita laban sa gawaing yan ay namumusong. So nakita na noon pa ni Ellen White, natatanggapin yan sa loob ng Christianity. At yan ang gagamitin ni Satan na yung mga naniniwala sa ganyang bagay ay talagang makakapagmilagro sila. Gagawa ng mga miracles na kahit apoy sa langit, kaya nilang pababain sa paningin ng mga tao. At dyan hinahanda ang mga tao ngayon. Yan sa spiritualism. I was shown, ipinakita sa kanya ng Diyos, I was shown that by the wrapping and mesmerism, napansin niyo po yung mga terminong yan, mesmerism, these modern magicians would yet account for all the miracles wrought by our Lord Jesus Christ, and that many would believe that all the mighty works of the Son of God when on earth were accomplished by this same power. So yung mga taong nakakita ng mga ganyang miracles, iisipin nila, ay, ginawa rin yan ni Jesus nung una. So naniniwala sila, kapag may nakitang milagro, galing sa Diyos yan. Kaya yan ang sasamantalahin ni Satan. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong maniniwala sa mga nakikita nating milagro kung iba naman ang kanilang itinuturong doktrina. So ano itong mesmerism? Ang mesmerism po, pangalang yan galing sa isang doktor na ang gawain ay hypnotism. Ito po yon. Ito po ang tawag noon, animal magnetism, also known as mesmerism, was the name given by German doctor Franz Mesmer in the 18th century to what he believed to be an invisible natural force possessed by all living things, including humans, animals, and vegetables. So yung mesmerism pala, galing sa isang German doctor na si Mesmer. Ang tawag doon sa gawaing animal magnetism. Nang paniniwalang ito, yung invisible na natural force, yung hindi nakikitang puwersa, ay meron daw tayo noon, maging yung mga hayop, maging yung mga gulay. So may kakayanan tayo lahat na magkaroon ng ganong bahagi sa gawain ng mga invisible force, yung mga hindi nakikitang puwersa. Kaya yun ang nakahiligan ng doktor na ito at naging pasa-pasa na lang yan. Ulitin ko, nung panahon ni Ellen White, hindi katanggap-tanggap yan sa loob ng Christianity. Pero ngayon, makikita na natin ang resulta, nangyari yung sinabi ni Ellen White, natatanggapin yan sa Christianity. Di ba ngayon kinikilala yan? Yung mga Christian spiritualists, yung mga nakikipagsanggunian, mga medium, nangyari, literal yung sinabi ni Ellen White. As a general things, dagdag pa niya, as a general thing, spiritualists have denied the Bible and derided Christianity. Ito yung principle ng spiritualism.
Talagang tinatakwil nila ang Biblia at kumbaga ang Christianity hindi talaga nila tinatanggap. Individuals have at different times deplored this and protested against it, but they were so few that no attention was paid to them. Yung sinasabi niya nung kanyang kapanahunan, kukunti pa lang sila, kaya hindi talaga nabibigyan ng talagang matinding atensyon ito. Pero ngayon nga, laganap ang spiritualism. In fact, ang sabi ni Ellen White, nagbago na sila ng anyo, orma. Kung ang spiritualism, ang kanyang principle, hindi naniniwala sa Biblia, itinatakwil si Kristo. Ngayon ang spiritualism, nagpapanggap na tinatanggap nila si Kristo at ang Biblia. Kaya ginagamit din nila yung mga Christian terminology. So, yung una na major prediction ni Ellen White, prediction niya nung time niya, mid-19th century, nangyari. Lalo na ang pagiging laganap sa atin pong kapanahunan. Yan yung isa sa major prediction ni Ellen White. Now, spiritualists are changing their method and many call themselves Christian spiritualists, declaring that it will not answer to ignore religion and affirming that they have the true Christian faith. Isipin mo, pag hindi ka Christian spiritualist, hindi ka totoong Christian. Yan ang isipan ngayon ng sa mundo ng spiritualism. Pangalawa, na prediction ni Ellen White, close cooperation between Protestants and Catholics. Kasi nung panahon pa niya, mid-19th century, yung bangin na nakapagitan sa Protestantism at Catholicism ay talagang hindi mo kayang tawirin. Hindi mo kayang tawirin. Magkaiba talaga ang prinsipyo ng Protestantism at ng Catholicism. Pero sinabi ni Ellen White, sila'y magkakapit kamay bago dumating ang ating Panginoon. Eto, babasahin ko naman sa inyo, ano yung mga naging dahilan kung bakit naglapit ang Protestantism at Catholicism. The year since her death have seen the rise of the ecumenical movement, the establishment of the World Council of Churches, the Catholic Church Vatican II, and Protestant ignorance, and even outright rejection of the Reformation views of prophetic interpretation. These major changes have broken down barriers between Protestants and Catholics, leading to growing cooperation. So yung mga binabanggit ni Ellen White ng libro na ito, na What People Need to Know, page 225, yan po yung mga factors kung paano nangyari yung sinabi ni Ellen White na darating ang panahon na ang Protestantism at Catholicism magkakapit kamay. Ano ang una nilang ginawa sang-ayon sa sulat ng librong ito? Ecumenical movement. Pag sinabing ecumenical, ito po yung pambuong sanglibutan na pagsama-sama ng lahat ng relihiyon. Ito po yung panawagan ng pagkakaisa ng magkaiba man tayo ng paniniwala, as long as magkasundo tayo, okay yun. Ito yun, ecumenical. At yung pagtatatag ng World Council of Churches, same principle ng ecumenical. At yung matindi, Catholic Church Vatican II. Alam niyo mga kapatid, sa Catholic Church Vatican II, yung mga pag-establish ng mga tinatawag nating mga maiingay na paraan ng worship na may mga drums, electric guitars, basta ingay, na tinanggap ng evangelicalism, galing yan, yung planong yan, sa Vatican II Council, para magtawid tulay sa mga Protestant sa iba't ibang samahan ng pananampalataya. Marami silang pamamaraang ginawa kung paano magkaroon na lamang ng group hug. Because belongingness is more important than believing. Yun po ang nangyayari. So yung mga principle ay unti-unting bumagsak. Ito yung mga barriers, yung mga hadlang na unti-unting binuwag ng Catholicism. Lalo na etong pag-reject ng mga leaders, like Lutheran, pag-reject nila ng Reformation views pagdating kung paano i-interpret ang prophecy ng Bible.
Eh di ba? Kahit sa malungkot man, yung church mismo natin, ng Seventh-day Adventist, dahil democratic naman to, pinasok ito ng iba't ibang tinatawag na interpretation. Katulad ng ipinasok nila yung preteristic school of interpretation, na ang paniniwala sa preteristic, ang Antichrist daw tapos na. Panahon pa nung 2nd century ni Antiochus Epiphanes or Nero. So wala ngayong Antichrist, tapos na yan. Pangalawa, yung futurism. Ang Antikristo daw wala ngayon, sa future pa. Lahat ng yan ay gawa ng Catholicism. Para alisin yung paniniwala na ang papacy, siya po ang Antichrist ng Biblia. Yung daliri na nakaturo sa papacy, dinivert sa nakaraan at sa hinaharap. Kaya walang Antichrist ngayon. Yan po yung ignorance ng mga protestante ngayon. Kaya ang Lutheran Church nakipagkasundo sa Vatican, di ba? Methodist nakipagkasundo. Lalo na sa panahon nga, nung 2014, nangyari na yung pakikipagkasundo ng mga major evangelical sect or denomination sa buong mundo. Ignorance. Kaya nga tayo po, ang sabi ni Ellen White, none but those who have fortified the mind. Patibayin natin ang isip natin. Dahil ang labanan sa huling araw na ito, isipan. Pag nagkamali ka ng philosophy ng isipan, ang philosophy mo ay gaya sa mga tao na naniniwala kang walang mali yan as long as ibinubuhay mo ang sarili mo na nakikisama sa lahat. Yes, dyan babagsak ang prinsipyo mo. Yan ang pasimula ng pagbagsak mo bilang Adventist. Dahil sa ignorance, kawalang malay sa nangyayari. At yan ang sinikap. Can you imagine? From 16th century, tayo ngayon ay 21st century. 500 years. Ang tindi ng ginawang ito, mga kapatid. Napakatindi. Sila pag nagplano ay talagang century ang pinag-uusapan. Tayo minsan pag nagplano, taon lang tapos na. Hindi natin ini-establish yung plano. Sila, ilang daang taon pa ang lumipas, ang plano nila na nanatiling nakatayo. Noong 16th century, inilabas nila si Luis de Alcazar. Inilabas nila si Francisco Rivera. Si Francisco Rivera ang author ng futurism. Si Luis de Alcazar ang author ng preterism. Nabuhay noong 16th century. Tayo ngayon, 21st century. Ganon kahaba yung panahon nila ng pagtsatsaga hanggang ang tindig ng protestantism ay bumagsak. Kaya si Tony Palmer noong 2014, ang lakas ng loob na sabihin, the protest is over. 3 times. 3 beses sinabi ni Tony Palmer, the protest is over. Nagpapalakpakan pa ngayon mga evangelicals. Nakikita niyo yung ignorance ng mga tao? Mga directors yun, nagpapalakpakan sa tuwa, ay salamat, magkasundo na tayo ng Vatican. So ito po yun. Hinula ni Ellen White yan, naganap after her death, sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga relihiyon at denominasyon. So yung dalawang major prediction ni Ellen White. So una, yung message ba ni Ellen White, agree sa Bible? Yes, of course. Kanya nga nire-recommend ang Bible bilang authoritative, infallible revelation of God's will. Pangalawa, yung prediction ba niya nangyari? Yung dalawang major prediction, literal na nangyari. Pangatlong sukatan, kinikilala ba ni Ellen White yung pagka-Diyos ni Kristo? Abay, opo. Pag binasa niyo yung librong yan, yan lang muna, yung librong yan, Desire of Ages, inilabas noong 1898. Ang librong yan, na sinulat niya noong 1898, diyan niya pinakilalang lubusan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naalala nyo nung petsang yan, 1898, late part ng 19th century, diyan laganap sa ating church mismo. Anyway, bago pa lang namang tatag ang ating church hindi naman pa ganun kahaba sa mga kapanahunang yan, lamang yung anti-Trinitarianism. Lamang pa sila. Kaya nga nung sinulat ni Ellen White yan, nagulat yung ibang pioneers, tama ba yung sinasabi ni Ellen White? Na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao? Yan yon.
Kaya yan yung librong niya nagpapahayag na si Ellen White naniniwala sa kadyusan ng ating Panginoong Jesucristo. So pumasa siya sa ikatlong pamantayan. Next, does the prophet bear good or bad fruit? Maayos ba yung impluensya, ubungan ng buhay na Ellen White? May babasahin muna tayo rito na sulat. Galing kay Richard Hamill, Spiritual Gifts in the Church Today. Although she never held an official position, was not an ordained minister, and never received a salary from the church until after the death of her husband, her influence shaped the Seventh-day Adventist Church more than any other factor except the Bible. Ito mismo yung ating author sa ating church na ito. Pinapakita niya, sa Ellen White, wala hinawakang posisyon sa ating church. Kaya kung kayo may marinig na sa Ellen White ay may mga major position na hinawakan, hindi totoo yon. At sa Ellen White, hindi rin ordinadong ministro. Di ba yan yung issue ng ilang dekada na, since 1990, na itinutulak sa ating church na ang babae gawing pastor kasi si Ellen White ay pastor daw ng church. Mali, hindi siya ordinado. Hindi siya pastor. Sa Ellen White ay kinikilalang prophetess ng church dahil pumasa na siya doon sa pamantayan na ipinakita natin. Yung pangatlo. Pero yung kanyang impluensya ay humubog sa ating church. Magandang impluensya. Sipin nyo, nakapagtayo ng mga publishing houses, nakapagtayo ng mga sanitariums, so on and so forth, na ini-enjoy ng mga mayayaman yung ating sanitarium, may tiwala sila, dun sila nagpapagamot. Dahil maganda yung pag-handle at service ng ating church. Dahil sa impluensya ni Ellen White. So ang kanyang bunga ay napakaganda. Napakaganda ng kanyang impluensya sa ating church. At ngayon, titingnan muna natin. Yung kanyang sulat, Spirit of Prophecy and the Bible. Kanina, binasa na natin yung pasimula na sa Ellen White, ang nare-recommend niya Bible, hindi yung kanyang sulat. So ngayon, bakit pa sumulat sa Ellen White nang tinatawag din nating kasama sa Spirit of Prophecy? Makinig po kayong mabuti ha, babasahin natin. Testimonies to the Church, Volume 5, page 665. Ang sabi ni Ellen White ganito, sabi ng iba, dagdag yung kanyang sulat. Pakinggan at intindihin po nating mabuti ito. Coming from the horse's mouth, galing kay Ellen White. Additional truth is not brought out. Walang idinadagdag na katotohanan sa kanyang mga writings, but God has, through the testimonies, simplified the great truths already given, and in His own chosen way brought them before the people to awaken and impress the mind with them, that all may be left without excuse. So walang dinadagdag na katotohanan sa Ellen White. Ang Diyos mismo ang nagpadala ng testimonies dahil sabi nga sa Bible, the Spirit of Prophecy is the testimony of Jesus Christ. Hindi testimony ni Ellen White. Diyos mismo ang nagpadala kay Ellen White para isimplify yung katotohanang nandyan na. Yung katotohanang nasa Biblia, sinisimplify ng testimony para i-impress, pukawin ang natutulog na isipan ng mga kapatid na Seventh-day Adventist. Yan yung purpose ng kanyang mga sulat. Hindi nagdadagdag, kundi sinisimplify yung nakasulat na saan? Sa Bible. Tuloy pa natin ha. Page 664 ng Testimonies, Volume 5. I took the precious Bible and surrounded it with the several testimonies for the church given for the people of God. So laging ang sentro niya, Bible. At nandun nga nakapalibot yung testimony na galing din mismo sa Diyos. You are not familiar with the scriptures. Ano pa sabi niya? Hindi daw tayo familiar kasi sa Bible. If you had made God's Word your study, with a desire to reach the Bible standard and attain to Christian perfection, you would not have needed the testimonies.
Yun pala, ang bayan ng Diyos, mga Seventh-day Adventists, hindi familiar sa Bible. Meaning, hindi tayo kasi nagbabasa. Hindi tayo nag-aaral ng Bible. Kung ginawa lamang daw natin na pangunahing pag-aralan yung salita ng Diyos, magkaroon tayo ng hangarin marating ang pamantayan ng Christian perfection, hindi na dapat kakailanganin yung kanyang sulat. Napansin niyo po ang sabi ni Ellen White? Hindi na pala natin kailangan yung mga libro na Ellen White kung inuuna talaga nating basahin ang Bible. So yun yung purpose ng kanyang writing, kaya tinatawag niya the lesser light. Lesser. Dahil yung kanyang sinasabi galing din sa Biblia, sinisimplihan lang niya. Dahil kung tayo daw, Biblia ang inuuna natin, wag na nating basahin yung kanyang sulat. Napansin niyo po yun? Kaya yung kanyang sulat, hindi dagdag sa Biblia. Nagaya ng ipinagkakamali ng iba. Pero ang kagandahan kasi sa mga writings ni Ellen White, talagang pag tayo po'y nasanay na magbasa niyan, alam nyo kung anong epekto? Ako mismo makapag-testify, experience ko yan eh. Pag nagbabasa tayo ng writings na Ellen White, lalo po kayong mai-inlove sa Bible. Dahil ang writings niya, simple, dinadala ka doon sa great truths para pag-aralan mong nilalaman ng Biblia. For example, although madalas ko na itong masabi, uulitin ko alang-alang sa iba. For example, di ba sa Bible, nung may nahuling babae sa pangangalunya at pakikiapi, dinala kay Kristo para itrap si Kristo, ano ba gagawin natin sa babae? Papatayin o hindi? Di ba ang ginawa ni Kristo, sumulat sa lupa? Anong sumunod na nangyari? Nag-alisan yung mga nag-aakusa. May nabasa ba kayo sa Bible na dahilan kung bakit nag-alisan yung nag-aakusa sa babae? Kahit balibalik rin natin ang Bible, wala naman nakalagay dun eh. Kung ano yung dahilan, bakit nag-alisan yung mga nag-aakusa sa babae? Nung sumulat si Kristo doon sa lupa. Wala, di ba? Wala. Pero sa writings ni Ellen White, nandoon, pinakita ng Diyos, ano ang dahilan? Ang dahilan pala ganito. Itong mga nag-aakusa, sinulat ni Kristo ang mga pangalan nila doon sa lupa, corresponding with their own sins. Kunyari, itong nag-aakusa si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Ano ang kasalanan ni Juan de la Cruz? Nangangalunya. Pangalan naman ni Pedro. Ito pangalan ni Pedro. Anong kasalanan niya na? Magnanakaw yan. Kaya yung mga nag-aakusa na hiyain, doon pangalan ko. Nag-alisan sila ngayon. Yun yung sinulat ni Ellen White. Di ba? So maganda talagang nagbabasa rin tayo ng mga writings. Dahil yung truths na nasa Biblia, great truths, sinisimplihan. Of course, may dahilan. Hindi pwedeng walang dahilan. Nandyan lagi yung principle ng cause and effect. Hindi pwedeng makita ang epekto na walang dahilan. Principle yan. So yun po yung kagandahan ng writings ni Ellen White. Sunod, it is because you have neglected to acquaint yourselves with God's inspired book that He has sought to reach you by simple, direct testimonies. Kaya yung approach ng kanyang writing, simple pero direktang patotoo. Calling your attention to the words of inspiration, which you have neglected to obey, and urging you to fashion your lives in accordance with its pure and elevated teaching. So ganun lagi. Ang laging itinataas na Ellen White yung Bible kasi ayaw ninyo, binabaliwala ninyo yung Bible. The Word of God is sufficient to enlighten the most beclouded mind and may be understood by those who have any desire to understand it. But notwithstanding all this, some who profess to make the Word of God their study are found living in direct opposition to its plainest teachings. Ang Biblia nga, ayon kay Ellen White, sapat na yan. Para maliwanagan yung mga nalalabuan ng isip. Sapat na ang Biblia eh. Pero hindi nga ginagawang pangunahin ng tao. Lalo na ng bayan ng Diyos, ang magbigay ng panahon na pag-aralan ang Biblia. Kaya yung kanyang sulat, direktang pagsaway sa atin. Ini-impress yung isipan. Mas naiiwan yung matinding mensahe. So, pumasa po ba si Ellen White sa 4 na pamantayan? Pasado. Yung sinasabi ba niya, agree siya sa Bible? Yes, of course.
Yung mga prediction ba niya nangyari? Yes, of course. Wala ho siyang sablay na prophecy. Dahil yun ay galing sa Diyos. Pangatlo, naniniwala ba siya sa kadyusan ni Kristo? Yes, of course. Pangapat, yung impluensya ba niya ay maganda sa church? Yes, of course. Hindi lang sa church, kundi sa mga ibang tao na hindi Seventh-day Adventist. Imagine niyo lamang yung kanyang Steps to Christ. Manipis lang na libro. Ang ganda ng libro na yon. Umabot ng 148 translation. Kaya si Ellen White itinuturing na fourth most translated author sa top 10, mga kapatid. Pasok si Ellen White, pang-apat. The most translated author in American literature. Imagine niyo? Ngayon, puntahan natin mga scientists na ito. Ha? Ano ang tingin ng mga scientists? Ito, iilan lang itong mga babanggitin ko, ha? Pero ito yung mga kilala sa mundo. Kilalang kilala ito. Ano ang tingin nila kay Ellen White? Unahin natin si Dr. Clive Mackay. Yan si Dr. Clive Mackay. Clive Mackay earned his PhD in 1925. So patay na si Ellen White dito. 1950 namatay si Ellen White eh. Si Dr. Clive Mackay earned his PhD in 1925 at the University of California at Berkeley. He then spent 2 years at Yale as a National Research Council Fellow in Biochemistry. He next moved to Cornell, where he spent the next 35 years in developing a progressively distinguished academic career. Mackay's professional stature is attested to in many ways. For one, he published more than 150 scientific papers on various aspects of nutrition, especially in the aging process. So binabasa ko po yung mga katangian nitong mga scientists na ito. Hindi pipitsugin yan. Kilala sa buong mundo. Among many other achievements, he served as president, take note, naglingkod siya bilang president ng American Gerontological Society noong 1949 and the American Institute of Nutrition noong 1951. So matindi itong scientist na ito. Ngayon, ang sabi niya, nung nakita niya at binasa, pinag-aralan yung mga writings ni Ellen White, ang tanong niya agad, how did Mrs. White, with virtually no education, set forth health teachings so far in advance of her time? Ito ang unang tanong agad niya. Paano ika nakapagsulat sa Ellen White na ito na halos wala namang pinag-aralan ito? Hindi nga niya natapos kahit grade 3 lang eh. Paano niya nasulat itong mga health, mga katuruan pagdating sa kalusugan na advance sa kanyang panahon? Imagine niyo, nabuhay sa Ellen White, 19th century. Yung sulat niya, advance. Yung knowledge, advance ng 50 years. Paano nangyari ito? Ngayon, ang sabi ng mga detractors, at dyan ang dami sa YouTube, ang sabi ng mga detractors, kinopya lang yan ni Ellen White. Kinopya lang yan. Si Ellen White, plagiarist yan eh. O ngayon, nung nalaman ni Dr. Clive Mackay na, kinopya ba ni Ellen White? Ito ngayon ang argument mismo ni Dr. Clive Mackay. Pakinggan nyo. Nonsense. Doon sa mga nagsasabing kinopya na ni Ellen White, ang sabi ng scientist, nonsense. That only creates a bigger problem than it resolves. Nonsense daw at lumilikha lang yan ng mas mabigat na problema kaysa nasolusyonan yung problema. Ibig sabihin, hindi solusyon na nangopya sa Ellen White. Nagkikreate lang yan ng bigger problems. Bakit? How so? Paano? If she merely copied her contemporaries, how did she know which ideas to borrow and which to reject out of the bewildering array of theories and health teachings current in the 19th century? Napansin nyo, di ba sensible itong, kaya nga siya scientist eh. Hindi mahina siya mag-isip. Doon sa mga nagsasabing kumopya lang sa Ellen White, hindi totoo yan, nonsense. Bakit? Paano niya nalaman, sakaling kumopya man siya, kung ano yung tama? Ibig sabihin, lahat ng kukopyahin niya, tama lahat siya. Paano niya nalalaman na tama yung kinokopya niya? Dahil nung panahong yun, iba't ibang mga paniniwala, pagdating sa kalusugan, ang dinadala ng mga nutritionist din nung araw na yon. Napansin niyo po? Kaya yung mga scientists mismo na ito, sila mismong nagtatanggol kay Ellen White.
Dahil iba yung kanilang nakita sa sulat ni Ellen White. Most were quite irrational and have now been repudiated. She would have had to be a most amazing person with knowledge beyond her times in order to do this successfully. Kung totoo nga na nangopya siya, siya na yung pinakamatindi at kamanghamanghang tao na nabuhay nung panahon yun para magawa niya, na lahat ng kukopyahin niya, tama lahat. Di ba? So ito yung magandang paghanga ng mga scientists na yun kay Ellen White. Ngayon, ito kasi yung isa sa mga nabasa, o ilan sa mga nabasa ni Dr. Clive Mackay. Noong 1871, 19th century lahat ito. Noong 1871, alcohol, tabako o paninigarilyo, pollute the blood of men, and thousands of lives are yearly sacrificed to these poisons. Sino noon ang naglakas ng loob para sabihin ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay lason? Wala. Si Ellen White lang nagsabi niyan, na ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, lason sa katawan ng tao. Ngayon lang napatunayan niya ng mga scientists ngayong pagpasok ng 20th century na ang paninigarilyo nga ay lason at ang tawag nga ay nakakakanser. O di ba? Ngayon lang nila napatunayan yung mga sinasabi. Kaya nga sabi ni Dr. Clive Mackay, advance naman yung mga sinulat ni Ellen White. Kaya takang-taka siya dito kay Ellen White. Noong 1905, tobacco is a slow, insidious, but most malignant poison. So Ellen White lang nagsabi niyan. 1869, grains and fruits prepared free from grease and is a natural condition as possible should be the food for the tables of all who claim to be preparing for translations to heaven. So dapat daw ito ang pagkain ng mga naghahanda sa pagdating ni Kristo. O, matindi sa health ito. O, ito, napakarami pa nito mga kapatid, forward lang natin. Okay? At ito namangha nga rito si Dr. Clive Mackay. Okay? Manghang-mangha siya sa sinulat na ito. Maging yung pag-inom daw, ito babasahin ko to, noong 1884, many make a mistake in drinking cold water with their meals. Taken with meals, water diminishes the flow of the salivary glands. Food should not be washed down. No drink is needed with meals. Yun daw, pag kumakain tayo, huwag daw nating sasabayan ng tubig. Hindi maganda yon, lalo na yung malamig na tubig. Kasi tayo daw, yung laway natin, panunaw na yon. Pag sinabayan ng tubig, lalong mahihirapan yung digestive system natin. Paano nalaman ni Ellen White yan? Ngayon lang napatunayan yan. Kaya di ba sa medical na ngayon, inom ka daw ng tubig mga 30 minutes after your meal para mas maganda yung digestive system natin. Sinulat na ni Ellen White, 1884 pa lang. Tapos sabi niya, eat slowly and allow the saliva to mingle with the food. The more liquid is taken into the stomach with the meals, the more difficult it is for the food to digest. For the liquid must first be absorbed. Okay tayo? Paano nalaman na Ellen White yan? Di ba? Kaya nga, galing sa Diyos yan. Yung kanyang mga sinasabi, grade 3 yan ha. Ngayon lang napatunayan sa science na tama ito, na hindi dapat sinasabayan ng tubig yung pagkain. Siyempre, puwera lang, pag nabulunan ka, alam nga namang hindi ka uminom ng tubig, nabubulunan ka na. Huwag mong papraktisin lang na kumain at umiinom ng sabay. Mahihirapan yung digestive system. Yan ang sinasabi niya. Kaya, gulat na gulat si Dr. Clive Mackay. Ngayon, eto. Si Dr. Clive Mackay, pansinin niyo ang sabi niya, if I were to start life again, take note, I would like to be an Adventist. I believe their philosophy has the best solution of the problems of living amidst the strains of the American culture. I have only made a slight beginning of discovering the wisdom of Mrs. White. Kung makapagsimula uli daw siya ng panibagong buhay, gusto niyang maging Adventist. Dahil naniniwala siya na yun ang solusyon sa problemang nararanasan ng American culture. Hangang-hanga itong scientist na ito kay Ellen White, tapos marami sa atin hindi kilala sino si Ellen White. Marami sa atin binabaliwala ang writings ni Ellen White. At meron sa ating mga mangangaral, bula ang propeta daw si Ellen White.
Samantalang yung ibang mananampalataya at matatalinong scientist, hangang-hanga kay Ellen White at gusto nilang maging Seventh-day Adventist kung magsimula uli ang kanilang buhay. Ganon yung impluensya ni Ellen White, mga kapatid. At dagdagan pa natin, kilala natin ito, si William Foxwell Albright na nabuhay din noong 19th up to 20th century. Siya po ay America's and perhaps the world's foremost archaeologist in the 20th century. He earned his PhD from Johns Hopkins University at the age of 25. And during the next 50 years, he received 25 honorary doctorates from colleges, universities, and seminaries of Protestant, Roman Catholic, and Jewish faiths. Ganito yung matinding karangalan na tinanggap ni William Foxwell Albright. Kilala at bihasang archaeology sa buong mundo. He wrote more than 800 publications on archaeology, the Bible, Eastern subjects. In the 1950s, one of his doctoral candidates at Johns Hopkins, the late Alger Jans, introduced Albright to Ellen White's writings. Itong si John Hopkins, inintroduce, ipinakilala kay Foxwell Albright yung mga sulat ni Ellen White. So nung tiningnan at pinag-aralan ng scientist na si William, yung writings na Ellen White, his curiosity piqued. The famous archaeologist undertook his own investigation of the life, work, and claims of Ellen White. And in his book, sa libro ni Albright, From the Stone Age to Christianity, Albright named Mrs. White as one of 5 individuals whom he considered to be authentic prophets during the past 250 years. Wow! Isang famous archaeologist. Kinilala niya sa si Ellen White sa kanyang 5 itinuturing na tunay na propeta. Isipin niyo yan, mga kapatid. Hindi Adventist, pero mga kilalang scientist. Napansin niyo yung impluensya ni Ellen White. Dahil kung siya ay bulaang propeta, itong mga matatalinong tao na ito sa mundo, hindi nila tuturing na propeta yan. Pero kinonsider niya na isa doon sa 5 niyang itinuturing na mga authentic, ibig sabihin tunay na propeta. Clive Mackay and Foxwell Albright. Punta naman tayo sa isang sikat din na broadcaster, si Paul Harvey na nabuhay noong 1918. Early part ng 20th century at namatay lamang siya noong 2009. Ang sabi niya, once upon a time, 100 years ago, there lived a young lady named Ellen White. Broadcaster ito ng ABC. Sikat ito sa Amerika. She was frail as a child, completed only grammar school. Actually, she never really finished the 3rd grade. Consistent. And had no technical training, and yet she lived to write scores of articles and many books on the subject of healthful living. Sinasabi niya, itong babaeng sakitin, halos hindi natapos ang grade 3, nakapagsulat ng napakaraming aklat patungkol sa kalusugan. Remember, alalahanin niyo ika, this was in the days when doctors were still bloodletting and performing surgery with unwashed hands. This was in an era of medical ignorance bordering on barbarism. Ang sinasabi niya, mga kapatid, alalahanin niyo yung mga sulat ni Ellen White, yan yung panahon na kung saan yung mga doktor nun, mga sikat, mga kilalang doktor, ang paraan nila ng panggagamot, bloodletting. Ibig sabihin, kaya ka may sakit, dinadiagnose nila, ito sakit mo. Kailangan magbawas tayo ng dugo, bloodletting. Dahil yung dugo mo, punong-puno ng bakterya. Yan ang paraan noon ng panggagamot. Isa sa paraan ng panggagamot sa time ni Ellen White. Kaya yan mismo ang sinasabi ni Paul Harvey. Nalala ko tuloy, ang kinamatay ng first president of the United States of America, sino ngayon? George Washington. Na patunayan ngayon, ang sakit lang pala niya, streptococcal disease, na kayang gamutin kung nabuhay siya
na pumasok sa panahon ng 20th century. Alam niyo kung ang nangyari noon na panggagamot ng mga bihasang doktor ng unang presidente ng Amerika? Bloodletting. Pagpunta ng unang doktor, pinatulo. Isang isang tasang dugo mula kay George Washington. Sumunod yung kanyang espesyalista dumating. Ganon din ang ginawa. Isang tasang dugo uli ang tinanggal sa kanya. Pagdating ng pangatlong espesyalista, ang sabi ni President George Washington, wag na. Just let me die in peace. Kaya namatay na si George Washington. Yun yung paraan ng panggagamot. At yung mga doktor na nanggagamot sa panahon ni Ellen White, nagpe-perform ng surgery na hindi naguhugas ng kamay. Kaya ang turingan ni Harvey, barbarism pa noon yung panahong yun. Kita nyo? Ganon sila kahanga kay Ellen White. Paano nakapagsulat ng mga may kinalaman sa nutrisyon at kalusugan na yun lamang ang tinapos. Yet Ellen White wrote with such profound understanding of the subject of nutrition that all but two of the many principles he espoused have been scientifically established. Di ba? Na-establish lang ngayong pagpasok na ito ng 20th century up to 21st century. Ganun ang kanilang paghanga. Ito pa. Si Florence Strait Mayer, leading educator ito. Sinasabi niya, and I was surprised, bibilisan ko na lang, yung kanyang binasa naman, yung libro ni Ellen White na Education. I was surprised to learn that it was written by a woman with 3 years of schooling. Isa po siya sa kinikilalang leading educator sa Amerika. At binasa niya yung libro na Education. Kaya hangang-hanga siya, paano nasulat ito ng babaeng ito, yung may kinalaman sa education, malalim yung kanyang pagsulat. Ayan. Forward ko na lang ho. I am not surprised, sabi niya, I am not surprised that members of the Seventh-day Adventist Church hold the writings of Mrs. White in great respect and make them central in developing the educational program in their schools. Pansin niyo po yun? Isa pa, bilisan na lang natin. The Blade. Ito po yung dyaryo sa Amerika. The Blade. Hanggang ngayon naman, existed yung dyaryo na yan. Ang sabi dito ng editor, Mrs. White was a remarkable woman. Had she lived in an earlier period of the career of Christianity and escaped the bigots and the fire, she would most surely have been canonized. She was of the flesh of which saints are made. Nasabi niya, hypothetically speaking, kung nabuhay lang sa Ellen White nung sa kaagahan ng Christianity, makakanonize siya, kikilalanin siya bilang santo. Ganon ang kanilang paghanga. Hangang-hanga itong mga taong ito. Patungkol kay Ellen White, ganito daw ang totoong santo. Yan. Ito naman sa The Independent magazine. Of course, these teachings were based on the strictest doctrine of inspiration of the Scriptures. Seventh-day Adventism could be got in no other way, and the gift of prophecy was to be expected as promised to the remnant church who had held fast to the truth. This faith gave great purity of life and incessant zeal. No body of Christians excels them in moral character and religious earnestness. Di ba? Ang bigat ng sinabi. Walang iba daw na mga Christians na humigit pa sa moral na karakter ng Adventism dahil nga dito kay Ellen White. Matindi ang kanilang paghanga ho rito mga kapatid sa Seventh-day Adventism. Dahil sa impluensya nga po ni Ellen White. Dagdag pa niya, at any rate, she was absolutely honest in her belief, in her revelations. Her life was worthy of them. She showed no spiritual pride, and she sought no filthy lucre. She lived the life and did the work of a worthy prophetess, the most admirable of the American succession. So ano pang impluensya ang hinahanap natin? Ang dami nilang magagandang sinabi. Pinakahanga-hanga itong propetisa na ito. Worthy, karapat-dapat. Hindi nila nasabi yan sa ibang mga propeta noong 19th century na kasabayan na Ellen White. Like Joseph Smith, kasi kasamaan naman ang ginawa nun . Di ba? Yung mga buhay nun, kakaiba.
So yung impluensya ni Ellen White, hindi lang sa church, kundi sa buong mundo, lalo na sa tumitingin sa kanyang mga writings. Okay? Balik tayo ng konti kay Paul Harvey and then tapos na ho tayo. Konti ito. Ang sabi niya, noong September 27, 1997, women have been honored on American postage stamps for more than 100 years, starting with one woman who was not an American, Queen Isabella in 1893. Yung mga babae daw, pinararangalan noon sa pamamagitan ng American postage stamps. Ang isa doon ay si Queen Isabella na hindi American. Since then, 86 women have been honored, ranging from Martha Washington to Marilyn Monroe. Also, many women authors like Louisa May Alcott, Emily Dickinson, Dickinson Villa Carter, and Rachel Carson. But, eto na, I can name an American woman author who has never been honored thus, though her writings have been translated into 148 languages, more than Marx or Tolstoy, more than Agatha Christie, more than William Shakespeare. Yung mga binanggit niya, mga babaeng pinarangalan, kagaya nila Marilyn Monroe. Pero may alam siya na dapat parangalan. Kumpara dito kila Marx Tolstoy na hindi nahigitan yung writing, yung translation, 148 translated languages doon sa writing na Steps to Christ ang tinutukoy niya. Mas marami si Ellen White kumpara kay Karl Marx na sumulat ng Communist Manifesto, kumpara kay Tolstoy, kumpara kay Agatha Christie, kumpara kay William Shakespeare. Sinasabi niya, only now is the world coming to appreciate her recommended prescription for optimum spiritual and physical health. Ellen White, diniin pa niya sa dulo. Dapat ito ang parangalan Sinasabi niya, ganun katindi mga kapatid. Sinasabi ko lang po sa inyo, itong mga sulat na ito ng mga scientist, para lalo ninyong madama, at lalo nating makita, lalo na sa mga nanonood natin, yung mga tumutulig kay Ellen White, pag-aralan niyo po ang mga writings niya. Tingnan niyo po at kayo mapapahanga din mismo na walang sinasabi si Ellen White laban sa Bible. Si Ellen White ay walang prediction na nagkamali. Si Ellen White ay naniniwalang si Jesus ay Diyos ayon sa Biblia. Ang impluensya ni Ellen White, very obvious na narinig at nakita natin. Nabasa natin yung matinding impluensya na kanyang ipinakita. Ang sabi nga pa rito, you don't know her. Get to know her. On the basis of research in the Library of Congress, I have been able to identify literature's 10 most translated authors. Ganun ang kanyang katinding paghanga, mga kapatid. Mrs. White is the 4th most translated author in the entire history of literature. It's most translated woman writer and the most translated American author of either sex. Ganun siya kabigat, mga kapatid. Yang grade 3 na yan, ginamit ng Diyos. Kaya yung ordinary naging extraordinary. Tayo din na mga ordinary, magiging extraordinary kapag nagpagamit tayo sa ating extraordinary God. Dahil pinapakita lamang ng Diyos na lahat ng mga bagay na maliit sa paningin ng tao ay kanyang itinataas. Kung ikaw mismo ay nagpapakumbaba. Kaya kinilala sa Ellen White ng mga scientists na ito, walang pride, walang spiritual pride. Humble na tao itong sa Ellen White. Siya ay pumasa sa pamantayan. Umaayon siya sa Bible, prediction niya ay nangyari, naniniwala siya sa kadyusan ni Kristo, at ang impluensya niya ay matindi. Sa huling talata na aking babasahin, Hosea 12:13, at sa pamamagitan ng isang propeta ay isinampa ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto. At sa pamamagitan ng isang propeta, siya ay naingatan. Kaya ang layunin ng Diyos kung bakit siya naglagay ng propeta, para ang kanyang bayan ay maisampa
mula sa pagkaalipin ng sanglibutan. Mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ito yung comparison o parallelism, si Moses ang ginamit na propeta para iligtas ang bayang Israel mula sa pagkailipin ng Ehipto. At bago dumating si Kristo, propeta rin ang gagamitin ng Diyos. Para ang bayang Seventh-day Adventist na remnant church ay maialis mula sa pagkaalipin ng kasamaan ng sanglibutan at para ito ay maingatan. May isang tao na binilinan ng kanyang boss. Ang sabi ng amo, sumakay ka sa barkong yan, bibigay ko sa iyong manual at kung anong sabihin sa iyo ng kapitan, pakinggan mo. At makakarating kayo sa destinasyon ninyo ng mapayapa. At habang sila'y naglalakbay, nagbabasa yung taong yun ng manual nung binigay sa kanya ng kanyang boss na may kinalaman doon sa pupuntahan nilang lugar, kasama na doon yung mapa. Kompleto yon. And then, may instruction sa kanya yung kapitan na dapat niyang gawin habang sila'y naglalakbay dahil medyo sumama ang panahon. Sabi nitong lalaki, hindi ko na kailangan yung instruction ng kapitan. Kasi meron na akong manual. Meron na akong mapa. Sino po ang nagsabi na dapat siyang makinig sa kapitan at the same time sundin niya yung instruction doon sa manual? Yung kanyang boss. Hindi po pwede nating sabihin, Panginoon, ako'y nakikinig sa iyo, pero ako'y ayaw maniwala sa propeta mo. Ang principle ng Diyos, believe your God and believe in His prophets. Hindi mo pwedeng sabihin, ako ay tunay na Seventh-day Adventist naman, Panginoon, ikaw lang susundin ko yung sulat mo sa Biblia, pero ako hindi naniniwala dito sa sinasabing propetisa ng Seventh-day Adventist. Delikado ang lagay mo, kapatid. So ang bilin ng ating amo, ang bilin ng ating Diyos, sumampalataya ka sa Diyos at sumampalataya ka rin sa kanyang propeta. Kompletong ebidensya ang binibigay ng Diyos sa atin ngayon. Wala tayong anumang idahilan para talikuran natin at hindi kilalanin na si Ellen White ay tunay na propetisa na ibinigay ng Diyos sa Seventh-day Adventist. Bago dumating si Kristo, nandyan yung comfort, nandyan yung warning sa kanyang mga sulat, na ang sulat niya na yan, galing din sa Biblia, sinimplified niya, at may mga great truths dyan na sinasabi para tayo'y maingatan sa panahon ng katapusang ito, ng ating kapanahunan. So nawa, ang pag-aaral nito mga kapatid ay lalong nagbigay sa atin ng karagdagang unawa kung meron nga ba talagang propeta sa Seventh-day Adventist etong huling panahon. Naway nakinabang po tayong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Dry and weary land.
water. My soul is thirsting for you. I've seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you, 'cause your love is better than life. Because you are my help, I will be singing in the shadow of your wing. I'm staying close beside you. Your right hand upholds me. I think of you through the night. With singing lips I will praise, and my soul will be satisfied. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you, 'cause your love is better than life. Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. I'm longing for you. Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. I'm longing for your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you. For your love is better than life. Your love is better than life. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa hapong ito, sapagkat kami po ay patuloy ninyong tinuruan ng inyong mga katotohanan. Maraming salamat sa mga bagay na aming narinig sa hapong ito. Maraming salamat sa pangunawa at sa kaliwanagan ng inyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos, na kayo ay nagbigay ng isang propeta para kami po ay akayin, para kami po ay patuloy na turuan magkaroon ng mas matibay na pananampalataya sa inyo, O Diyos. Marami pong salamat sa lahat ng mga bagay na ito na inyong pinagkakaloob sa amin. Nawa ang mga salita na aming narinig mula sa inyo, O Diyos, ito ay patuloy na magpapatibay sa aming mga isipan, sa aming mga pananampalataya, upang hindi kami matangay ng mga haka-haka, ang mga iba-ibang teorya na aming naririnig o nababasa sa mga panahong ito. Tulungan kami ng banal na Espiritu, nagabayan kami, O Diyos,
sa bawat paglakad, sa bawat hakbang ng aming buhay. Huwag kaming iiwanan, Ama, at patuloy na aming italaga ang aming mga sarili sa inyo. Magkaroon kami ng pagnanais, masithing pagnanais na saliksikin ng inyong banal na salita, sapagkat dito lamang namin masusumpungan ang inyong mga banal na prinsipyo at siyang mag-aakay sa amin dyan sa langit na bayan. Marami pong salamat, Ama, sa mga pagpapalan sa lapi na aming tinanggap sa hapon na ito at patuloy na gamitin ang mga ito sa kailalago ng inyong banal na gawain. At sa oras na ito, O Diyos, kami po ay uwi sa aming mga tahanan. Aming dalangin ng inyong mayamang